Bago ka matulog ngayong gabi, may isang lugar sa iyong bahay na kailangan mong tignan at ayusin. Ang lugar na ito ay maaaring silently na nagde-determine kung ang susunod na araw mo ay magiging filled ng opportunities o filled ng unexpected na problema at expenses. Ang lugar na ito ay ang iyong kusina. Ang paraan kung paano mo iiwan ang iyong kusina bago matulog ay nagseset ng tone para sa susunod na araw. Hindi lang ito tungkol sa cleanliness o aesthetics. Ito ay tungkol sa psychological programming na nangyayari habang natutulog ka at sa practical na consequences na maaaring i-trigger ng neglected na kitchen. Maraming tao ang iniisip na ang paglilinis ng kusina ay maaaring i-postpone hanggang kinabukasan. Pagod na sila, busy ang schedule, may iba pang priorities. Ngunit ang desisyong ito ay may ripple effects na hindi nila namamalayan. Ang dirty at chaotic na kusina na naiwan overnight ay creating ng environment na attracting ng problems both psychological at practical. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito kung saan tatalakayin natin ang mga specific na estado ng kusina na hindi mo dapat i-allow na magstay overnight. Ibabahagi ko kung bakit ang bawat isa ay problematic ang science at psychology sa likod nito at ang exact steps na maaari mong gawin para i-protect ang iyong home at iyong well-being. Bago tayo magpatuloy, importante na maintindihan mo ang context ng discussion na ito. Ang mga concepts na ibabahagi ko ay rooted sa behavioral psychology, hygiene science at principles ng environmental influence sa mental states. Hindi tayo nagsasalita ng curses o supernatural phenomena. Nagsasalita tayo ng documented na effects ng physical environment sa psychological well-being, decision-making at practical life outcomes. Ang dramatic na title ng video ay Using Strong Language para emphasize ang importance, ngunit ang actual content ay practical at science-based. Ang mga resulta ay maaaring mag-iba sa bawat tao. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional advice. Kung handa ka ng matutunan kung paano properly iwan ang iyong kusina sa gabi at i-protect ang iyong abundance, isulat mo sa mga komento. Ang pariralang iniwan ko ang aking kusina na ready para sa abundance. Ang declaration na ito ay iyong commitment. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Ernesto na isang 51 taong gulang na business owner mula sa Davao City. Si Ernesto ay nagpapatakbo ng small na restaurant sa loob ng 20 taon. Ang negosyo ay kumikita ngunit puno ng unexpected na problems, equipment breakdowns na palaging nangyayari, staff issues na recurring, at ang most frustrating ay ang pattern ng financial leaks na parang hindi mapigilan. Every few months, may malaking unexpected expense, refrigerator na biglang sira, pest infestation na requiring expensive na treatment, health inspection issues na resulting sa fines. Si Ernesto ay frustrated dahil feeling niya ay palaging may crisis na dumadating. Isang araw, nag-hire siya ng business consultant para i-analyze kung bakit ganito ang pattern ng kanyang restaurant. Ang consultant ay gumugol ng 1 linggo sa pag-observe ng operations at ang isa sa mga key findings ay unexpected. Sinabi ng consultant na napansin niya na tuwing closing time ang kitchen ng restaurant ay iniwan na disorganized at hindi properly cleaned. Dahil pagod na ang staff, ang mga dishes ay naiwan sa sink. Ang mga food residue ay nasa mga surfaces, ang trash ay overflowing, at ang general state ay chaotic. Ipinaliwanag ng consultant na ang neglected overnight kitchen ay directly contributing sa recurring problems. Sa practical level, ang food residue at improper storage overnight ay attracting ng pests na eventually requiring ng expensive extermination. Ang dirty dishes at surfaces ay promoting ng bacterial growth na leading sa food safety issues. At ang chaotic environment ay affecting ng staff moral at performance sa morning. Sa psychological level, ang consistently neglected kitchen ay representing ng business-wide pattern ng postponing important tasks. Ang staff ay learning na okay lang na leave things undone. Ito ay creating ng culture ng cutting corners na manifesting sa ibang areas ng operations. Challenged si Ernesto, ngunit willing siyang i-implement ang recommendation. Nag-establish siya ng strict na protocol na ang kitchen ay dapat properly cleaned at organized bago mag-close. Every night without exception. Ang transformation ay hindi overnight, ngunit within 6 months, ang pattern ng crisis ay significantly reduced. Ang pest issues ay nawala, ang equipment ay lasting longer dahil sa better maintenance culture, at ang overall atmosphere ay improved. Hindi magic ang nangyari, practical na changes ang nangyari. Ang commitment sa properly leaving the kitchen every night ay created ng ripple effects na improving ang entire operation. Ito ang message na gusto kong i-convey. Ang estado ng iyong kusina overnight ay mas importante kaysa sa inaakala ng karamihan.
Ngayon ibabahagi ko ang siyam na specific na estado ng kusina na hindi mo dapat i-allow na magstay overnight at ang consequences ng bawat isa. Ang unang estado na dapat mong iwasan ay ang dirty dishes na naiwan sa sink overnight. Ito ang pinaka-common na offense at isa sa mga pinaka-damaging. Sa practical level, ang dirty dishes na naiwan overnight ay becoming ng breeding ground para sa bakterya. Ang food residue ay providing ng nutrients at ang moist environment ng sink ay perfect para sa bacterial growth. Ang studies ay showing na ang bacterial count sa overnight na dirty dishes ay maaaring increase ng thousands of times. Ang smell ng stagnant dirty dishes ay also permeating ng kitchen at possibly ng adjacent areas. Ito ay affecting ng air quality at ng overall freshness ng space. Sa pest attraction level, ang food residue sa dirty dishes ay powerful na attractant para sa cockroaches, ants at even rodents. Ang pests ay nocturnal feeders. Kapag iniwan mo ang food source para sa kanila during their active hours, ikaw ay essentially inviting them into your kitchen. Once na ma-establish ang pest presence, ang removal ay difficult at expensive. Ang single na overnight ng dirty dishes ay maaaring trigger ng infestation na requiring ng professional treatment. Sa psychological level, ang waking up sa pile ng dirty dishes ay immediately creating ng negative start sa iyong day. Ang first thing na makikita mo sa kitchen ay reminder ng task na hindi mo tinapos. Ito ay starting ng iyong morning sa energy ng incompletion at backlog. Ang action step ay this: make it non-negotiable rule na ang lahat ng dishes ay dapat na washed o at minimum placed sa dishwasher bago matulog. No exceptions. Kung sobrang daming dishes at pagod ka na, at minimum ay rinse them para alisin ang major food residue at leave them neatly stacked, hindi scattered. Ang ikalawang estado na dapat mong iwasan ay ang food na naiwan sa open o uncovered. Ang any food na naiwan sa counter sa stove o kahit saan na uncovered overnight ay multiple na problema. Sa food safety level, ang uncovered food ay susceptible sa contamination mula sa airborne bacteria pests at other sources. Depending sa type ng food, ito ay maaaring maging unsafe for consumption by morning. Ang food waste na resulting mula dito ay direct financial loss. Sa pest attraction level, ito ay even more powerful na attractant kaysa sa dirty dishes. Ang actual food particles ay exactly kung ano ang hinahanap ng pests. Ang overnight exposure ay giving them extended access. Sa air quality level, ang uncovered food, lalo na kung may strong smell, ay affecting ng overall scent ng kitchen. Kung may nagde-decay na maaaring creating ng unpleasant odor by morning. Ang action step ay this: bago matulog, i-check ang entire kitchen para sa any food na naiwan na uncovered. Lahat ay dapat properly stored sa sealed containers o sa refrigerator. Walang exceptions. Including ang fruits na usually iniiwanan sa countertop na should be placed sa covered fruit bowl o refrigerator overnight. Ang ikatlong estado na dapat mong iwasan ay ang overflowing or uncovered na trash. Ang trash bin na overflowing o walang proper cover overnight ay serious na problema. Sa hygiene level, ang trash ay containing ng decomposing organic matter na releasing ng harmful bacteria at unpleasant odors. Ang uncovered trash ay allowing ng these to spread sa kitchen environment. Sa pest level, ang trash ay ultimate na pest attractant. Cockroaches, rodents at other pests ay specifically seeking ng trash para sa food. Ang overflowing trash na spilling onto floor ay even worse dahil ito ay scattering ng attractants. Sa psychological level, ang waking up sa overflowing trash ay immediately negative. Ito ay reminder ng accumulation at neglect. Ito ay creating ng sense na behind ka na agad sa umpisa pa lang ng araw. Ang action step ay this: kung ang trash ay more than 3/4 full by evening, ilabas na ito bago matulog. Always ensure na ang trash bin ay may tight-fitting na cover at never allow ng trash na overflow. Ang few minutes na required para mag-take out ng trash ay far less costly kaysa sa consequences ng neglecting it. Ang pang-apat na estado na dapat mong iwasan ay ang wet at damp na surfaces. Ang kitchen surfaces, countertops, sink area at floors na left wet overnight ay problematic. Sa hygiene level, ang moisture ay creating ng environment para sa mold at mildew growth. Ang overnight na dampness ay enough para ma-start ang growth, particularly sa less ventilated areas. Ang mold ay not just unsightly but also health hazard na maaaring cause ng respiratory issues. Ang damp surfaces ay also promoting ng bacterial growth. Ang combination ng moisture at any organic residue ay perfect na breeding ground. Sa practical level, ang standing water sa sink o sa countertops ay maaaring causing ng stains, water damage at deterioration ng surfaces over time. Ang action step ay this: bago matulog, wipe down ang lahat ng kitchen surfaces para ma-dry. Ensure na ang sink ay drained at wiped. Kung may mga spills sa floor, mop them up.
Ang few minutes ng wiping ay protecting sa long-term health at preservation ng iyong kitchen. Ang ikalimang estado na dapat mong iwasan ay ang open cabinets at drawers. Ang kitchen cabinets at drawers na left open overnight ay subtle ngunit significant na problema. Sa pest level, ang open cabinets ay providing ng easy access para sa pests na enter ang storage areas mo. Kahit na ang food ay sealed, ang pests na getting inside ay potential na source of contamination. Sa safety level, ang open drawers at cabinet doors ay potential na hazard, particularly kung may nagigising sa gabi at gumagalaw sa dark kitchen. Ang injuries mula sa bumping sa open cabinet doors ay not uncommon. Sa psychological level, ang open cabinets ay creating ng visual chaos. Ito ay subconsciously na conveying ng incompleteness at disorder. Ang waking up sa kitchen na may multiple open cabinets ay starting ng araw sa subtle sense ng disarray. Ang action step ay this: make it habit na before leaving the kitchen for the night, do quick na visual scan at ensure na lahat ng cabinets at drawers ay properly closed. Ito ay quick task na taking ng less than 30 seconds ngunit preventing ng multiple issues. Ang ika-anim na estado na dapat mong iwasan ay ang clogged o slow draining na sink. Kung ang sink mo ay nagde-drain ng slowly o may standing water due to partial clog, huwag itong iwan na unaddressed overnight. Sa hygiene level, ang standing water sa clogged sink ay stagnant water na becoming ng breeding ground para sa bacteria at potentially para sa certain insects. Sa odor level, ang clogged drain ay often na producing ng unpleasant smell na intensifying overnight. By morning, ang kitchen ay maaaring have strong na unpleasant odor. Sa practical level, ang minor clog na iniwan ay often becoming ng major clog by morning. Ang continued na use ng slow drain at ang settling overnight ay often na worsening ng blockage. Ang action step ay this: address ang slow drains immediately. If there's noticeable slow drainage bago matulog, take action. Pour hot water para ma-help dissolve minor blockages. Use baking soda at vinegar for natural cleaning. O use appropriate drain cleaner if needed. Don't leave sa bahala na. Ang ikapitong estado na dapat mong iwasan ay ang appliances na on o improperly secured. Ang certain appliances na left on o sa unsafe state overnight ay both safety hazard at energy waste. Sa safety level, ang appliances tulad ng stove burners na left on kahit lowest setting ay fire hazard. Ang toasters, bread makers at similar appliances na left plugged in at potentially accessible ay risks. Ang proper securing ng appliances ay essential na safety practice. Sa energy level, ang appliances na left on unnecessarily ay consuming ng electricity overnight. Ito ay direct financial cost na adding up over time. Ang phantom energy consumption mula sa multiple plugged-in appliances ay significant. Sa psychological level, ang knowledge na may appliances na left on ay often creating ng subconscious na anxiety kahit na supposedly safe sila. Ang proper securing before sleep ay contributing sa better rest. Ang action step ay this: develop ng shutdown checklist para sa kitchen before bed. Ensure stove is completely off. Unplug toasters at similar na countertop appliances. Turn off unnecessary lights. Secure refrigerator door properly. Ang consistent na checklist ay preventing ng both safety issues at wasted energy. Ang ikawalong estado na dapat mong iwasan ay ang cluttered countertops at surfaces. Ang countertops na covered ng random items, dishes, ingredients, utensils at other clutter overnight ay creating ng problematic environment. Sa practical level, ang cluttered surfaces ay harder na clean properly. Ang items ay hiding ng spills at residue. Ang food particles ay hiding under at between items. Ito ay allowing ng contamination na go unnoticed. Sa pest level, ang clutter ay providing ng hiding places para sa pests. Ang more items sa countertop, ang more places para sa cockroaches at similar pests na hide at establish presence. Sa psychological level, ang cluttered kitchen ay documented na source of stress. Ang waking up sa cluttered space ay immediately creating ng sense of overwhelm. Ang starting ng day sa chaotic kitchen ay setting ng stressful tone para sa entire day. Ang action step ay this: before bed, ensure na countertops ay cleared ng unnecessary items. Every item ay dapat may proper place. Kung walang proper place, create one o consider discarding. Ang target ay countertops na have only essential items at have visible, clear surface area. Ang ikasiyam na estado na dapat mong iwasan ay ang neglected refrigerator issues. Kung may alam kang issues sa refrigerator tulad ng expired food spills, inside o improper temperature, huwag itong iwan na unaddressed overnight. Sa food safety level, ang refrigerator na not functioning properly ay potentially spoiling ng food overnight. Ang significant na food loss at food safety risk ang result.
Sa financial level, ang spoiled food ay direct financial loss. Ang refrigerator na overworking due to issues ay consuming ng excess energy. Sa health level, ang contaminated o improperly stored food ay health hazard para sa entire household. Ang action step ay this: regularly check ng refrigerator condition. If may noticed issues, address immediately. Don't postpone sa morning ang fixing ng refrigerator problems. Ang overnight delay ay maaaring meaning ng significant food loss o health risk. Ngayong na-discuss na natin ang siyam na estado na dapat iwasan, ibabahagi ko ang comprehensive na nighttime kitchen protocol na maaari mong i-adapt. Ang protocol na ito ay maaaring completed sa 15 minutes o less at ensuring na ang iyong kitchen ay properly secured for the night. Ang step 1 ay ang dishes completion na taking ng approximately 5 to 7 minutes. Wash o load all dirty dishes sa dishwasher. Wipe down ang sink after completing. Ensure na walang food residue na remaining. Ang step 2 ay ang food securing na taking ng approximately 2 to 3 minutes. Scan the kitchen para sa any exposed food. Store everything properly sa sealed containers o refrigerator. Check na ang refrigerator door ay properly closed. Ang step 3 ay ang surface wiping na taking ng approximately 2 to 3 minutes. Wipe down all countertops at surfaces. Ensure na they are dry, not just wiped. Pay special attention sa areas around stove at sink. Ang step 4 ay ang trash management na taking ng approximately 1 to 2 minutes. If trash is more than 3/4 full, take it out. Ensure na trash bin has tight cover. Wipe down any spills around bin area. Ang step 5 ay ang final walkthrough na taking ng approximately 1 to 2 minutes. Check that all cabinets at drawers are closed. Verify stove at appliances are off. Turn off unnecessary lights. Do quick visual scan para sa anything missed. Ang total ay 15 minutes or less para sa complete kitchen security. Compared sa potential consequences of neglect, this is minimal investment na providing maximum protection. Si Ernesto na binanggit ko sa simula ay nag-implement ng similar na protocol sa kanyang restaurant at later sa kanyang personal na home. Sinasabi niya na ang discipline na developed mula sa nightly kitchen ritual ay spilling over sa other areas ng buhay. Ang pattern ng completing things properly bago mag-move on ay becoming habitual. Ang truth na gusto kong emphasize ay this: ang kitchen ay heart ng home sa traditional understanding. Ito ang lugar ng nourishment at sustenance. Ang estado ng iyong kitchen ay reflecting at affecting ng iyong relationship sa abundance at self-care. Ang neglected na kitchen ay sending message sa iyong subconscious na okay lang ang incompleteness, na okay lang ang leaving things undone, na okay lang ang living with mess. Ang messages na ito ay affecting ng iyong standards at behaviors sa other areas. Ang well-maintained na kitchen na properly secured every night ay sending opposite message. Ito ay training ng discipline, ito ay establishing ng standards, ito ay creating ng foundation para sa orderly at abundant life. Hindi dahil sa supernatural reasons, dahil sa psychological at practical reasons na documented at observable. Ang invitation ko sa iyo ay this: ngayong gabi mismo, i-implement ang nighttime kitchen protocol. Gawin ito ng consistent sa susunod na 30 araw. Observe ang changes sa iyong morning experience, sa iyong overall sense of order, at eventually sa iyong life outcomes. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable insights at practical guidance, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga friends at family na maaaring ma-benefit sa nighttime kitchen discipline. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa home environment at abundance creation. Isulat mo sa mga komento kung ilan sa siyam na problematic states ang currently happening sa iyong kitchen at kung committed ka sa implementing ng protocol. Gusto kong marinig ang iyong commitment at eventually ang iyong results. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang iyong kitchen ay maging sanctuary ng nourishment at abundance every night at every morning. Magkita tayo sa susunod na video.